Meron po tayong gagawin na rice cooker. Maliit lang po ito. Ayan, ito po ang brand po niya ay 3D New Generation Automatic Rice Cooker. So yan. Ang reklamo daw po ng may-ari nito na aking suki ay wala daw pong power ang rice cooker. Ito naman po ay ibig ko sabihin ay basic na gawain lang po itong mga ganitong rice cooker. Ito po ay ibabahagi ko lang po sa mga bagong mga mahilig pong mag-DIY. Mahilig magawa sa mga matatagal na naman po mga magagawa. Ito naman po ay basic lang. Kaya ibig sabihin, ito po ay ibabahagi natin doon sa mga interesado at gustong matutong mag-repair ng mga ganitong appliances. So yan, atin mo umpisahan po ang ating repair po sa hapon na ito. Atin titingnan po kung bakit siya walang power. Ayan. Layo ko muna ito. Tapos yan, ang aking tester. Atin titesterin po. Akin muna po ikakalibrate sa 0 ohms. Atin naka times 10 po yan. Analog po kasi yan. Yan, naka 0 na po. Tapos alisin ko muna po itong pinakakaserola nya. Ayan, patong ko muna dito. Tapos hawakan ko po itong pinaka power cord. Ilagay po natin ang dalawang test probe dito. Yan. Tapos aking tutuunan po itong pinakagitna nya. Magnetic temperature switch. Tuon po ang kamay aking daliri. Tapos pipindutin ko po itong pinaka-switch nya. Ayan. Wala pong reaction sa ating tester. Ibig sabihin walang power. Ayan. Calibrate ko po ang tester ko para makita nyo na may yan o. Ang aking tester ay okay po. Ayan. Tapos ang sunod po ay titingnan muna po natin ang kanyang pinaka-power cord. Dito po. Ito muna ang ating titesterin. So yan. Tusok ko po dito sa isa, ang aking test probe. Tapos dito sa isa. Ayan, meron. Tapos dito ang isa. Meron din. Ayan, oh. Hindi patuloy natin. Ayan, meron. Ibig sabihin, good po ang kanyang pinaka power cord. Yan. Ayos to. Walang problema itong pasaksak na ito. Tanggalin muna natin ating tester. Tapos sunod po ay ating itataob muna ito. Ating tatanggalin po itong tatlong tornilyo sa ilalim. Ayan. Tanggalin ko muna ito. So yan, natanggal na po natin. So yan, meron pang ipis sa loob, namatay na. Ayan, oh. Tanggalin muna natin ang ipis. Ipis ko yung dahon. Ito yata'y nasunog na. Ayun. So, Ayan. Ito po ang loob ng rice cooker na 3D na maliit lang po ito. Ilang pang cups to? Ayun. dalawa yata. 4 cups. Ayan, oh. 4 cups po ito. Maliit lang to. Itong rice cooker, ang kanyang lalagyan, ang kanyang kaserola. Ayan. Tapos, ayan. Unahin muna po natin dito mga idol na tester. Ito pong kanyang pinaka heater, heating element. Ito pong dalawang terminal na ito. Unahin ko muna po itong itester. So yan. Para malaman natin ang problema. Yan.
para malabo ang aking kuha ng camera. Masinag ang araw. Ayan. Akin muna pong titisterin itong dalawang terminal ng heater. Ayun, pumalo po ang ating tester sa dalawang terminal ng heater o heating element. Ayan po, oh. Ibig sabihin, good po ang kanyang pinaka heating element, heater. Tapos punta naman po tayo dito sa kanyang pinaka dito sa temperature control switch. Ito po. Ayan. Tester ko rin po ito kung ito'y kalimitan po kasi ang nagiging problema nito ay laging nakadikit po ang kanyang pinaka contact point. Itong ganito. Kailangan po ito ay hindi ito pumalo sa tester. Dapat ito ay ayan, oh. Yan po ang laging pangunahing problema ng rice cooker. Itong kanyang pinaka temperature control switch. Pag po ito'y laging nakakook, ang madadali po dito ay o masisira ang kanyang pinaka thermal fuse. Ito po ang kanyang pinaka thermal fuse. Yan. Sunod nating testerin ulit naman. Ito naman kanyang pinaka thermal fuse. Ang isang paa po nito ay nandito sa terminal ng heater. Tusok ko po dito. Tapos ang isa naman ay dito sa linya ng pinaka power cord. Ayan. Walang palo po sa tester. Ito po yung aking sinort lang tester ko. Ayan po. Ibig sabihin okay ang tester ko. Ayan, wala. So ayan, confirm po na sira po nito yung thermal fuse. Ayan. Tapos, ito naman po kanyang pinaka contact point switch. Kasi ang trabaho naman po nito ay ito, pagka tumulak po itong kanyang pinaka magnetic temperature switch po ay nagkukontak po itong kanyang pinaka switch. Ayan. Kailangan ito i-akin. Kasi ang kalimitan po nagiging problema nito ay nagkakaroon ng umido o carbon. Yung parang nagiging kulay na kulay lumot. Ayan. Yung nagkakaroon ng carbon. Ayan, pero okay naman po. Pumalo naman ang ating tester. So yan, ang pinaka findings ko po dito sira po itong kanyang pinaka thermal fuse. Tapos ito naman po ang ito muna po kaya aking unahin ito. Itong temperature control switch, unahin ko muna po ito. Ito ay atin muna pong i-adjust. Ito po. Ayan. Tatanggalin ko muna po ito bago ko palitan ng thermal fuse. Ito muna po yung aking i-condition muna po itong kanyang pinaka control. Switch na ito. Temperature control switch o thermostat. Ayan. Tanggalin ko muna po ito. Ipopost ko muna po mga idol dahil hindi na po makikita. So yan, nakalas ko na po yung pinaka thermal fuse po niya. Ito po. Ito lang po pinutol ko na ito dahil nang idinugsong ko po dito sa aking bago na ipapalit na thermal fuse. Ayan, bago po ito. Ito po ay itong original niya ay 10 amperes. Kalimitan po ito ay 185 degrees Celsius. Ang pinaka-trabaho po nito, ito po ang pinaka-humaharang o kaya ay gwardiya sa kanyang pinaka-heater. Pag hindi natama po ang init ng heater, ito po ang pinaka-proteksyon ng heater. Ito po ang pinaka-thermal fuse. Ito. Kung alam po, pinutol ko na ito, tinanggal ko. Dinugsong ko po din Akin lang po ipapaliwanag sa inyo ng kaunti. Ito po.
Pag po ako po ay nagagawa ng ganito rice cooker, ang akin naman pong pamamaraan ay lagi rin po ako naglalagay ng ganito thermal fuse. Dahil kung saan po ay nakasanayan ko na rin pong maglagay nito. Kasi yun po ang aking pamamaraan. Naglalagay po lagi ako para may kahit pa paano po ay may pangharang po na protection po sa kanyang pinaka-heating element. Ibig sabihin po ay yun po ang aking nakasanayan. Bahala na si Batman kung mag-backjob. Ang mahalaga ay gagampanan po natin ang ating obligasyon na repair. Pagka bumakjab, ating pong babalikan ang ating mga customer. Ayan, yan lang po ang aking may ano po sa inyo ng konting paliwanag tungkol po dito. Dahil ako naman po hindi magaling magpaliwanag, pasensya na po kayo. So yan, ito po yung akin muna pong ikakabit. Ito muna pala po yung akin pong ano sa inyo na yung ikakabit ko po na thermal fuse ay 250 volts. Tapos ang kanya naman pong amperes ay 20 amperes na po ilalagay ko dito. Ang kanyang amperes yan. Tama. Bali, ang kanya naman pong degree Celsius ay 230. Ang kanya Celsius, yan, 200 Celsius. 230. Ari ay 185 lang po. Kasi ito yung pinaka-original niya. Ito naman po ang bago. So, itatap ko muna po ang isang paa nito dito sa pinaka-heater o heating element. Ang isa naman po dito sa pinaka-terminal po ng saksakan ng pinaka-power cord po niya. O, dyan muna po kayo. Akin muna po itatap. Hindi na po may pakita. Pasensya na po ako lumipat po ng pwesto at maulan. Dyan muna po kayo. Standby muna po kayo dyan. So, yan mga idol na naitap ko na po yung ano, yung bagong thermal fuse po dito. Ayan po, nadinig ko po yung nilagay sa loob. Naikabit ko na po yan. So yan, may kwento ko lang po ito saglit. Ito pong pinaka temperature control switch po ito. Yung sinasabi ko sa inyo ito. Ay ito po ay para maging accurate po at maging tama. Para pagka po isinaksak natin ang kanyang power cord ay siya po ay dapat ay naka warm. Yan. Kasi ito pong kanina, bago ko po ito gawin, kaya po nasira din po ang kanyang pinaka-thermal fuse. Ito po ay laging nakakook. Hindi pa po pinipindot itong kanyang pinaka-switch. Hindi pa ini-on, ay lagi pong nakakook na po yan. Ito po ang dahilan. Ito pong kanyang, ito, yung kanyang temperature control switch. Ito po ang ginagawa ko po dito. Ito po ay para maging ayos. Ito po ay tinatanggalan po ng washer na isa. Ayan. Para yung kanya pong switching ay maging okay at maging normal. Hindi lagi po siyang naka-contact. Yan. Kasi yun po ang kailangan gawin natin pagka mga ganito po ang problema ng ating pagka ganito po ang nakalagay. Minsan po kasi ang nakalagay dito hindi ganitong klase. Meron po kasi nung pahaba yung malimit na trouble nito, kaya ito po yung ating tinatanggal para maging okay po ang kanyang pinaka-contact po at hindi lagi siyang switch, hindi lagi magkalapat. Ayun. So yan, okay na po yan. Atin muna po ititester bago natin isaksak ang kanyang pinaka-power cord. So yan. Nalagay ko muna po itong test probe dito, dalawa. Sa kanyang power cord. Tapos, pipindutin ko po ang magnetic temperature switch.
switch dito sa taas. Ito. Tapos ito po kanyang contact point. Aking pipindutin yung switch niya. Kung papalo ba siya. Yan, hindi pa siya napalo. Oh. Yan, ibig sabihin, naka-warm pa siya. Pag pinindot ko po yan, ayun. Kumano po ating tester. Ibig sabihin, yan ang kanyang, nakakook siya. May power na po ang ating rice cooker. Ayan. Kukuha muna po ako ng saksakan at isasaksak. Balikan ko po kayo may na konti. So yan, sasaksak na po natin ang power cord niya dito sa saksakan. Tingnan nyo po kung magwa-warm siya. Ayan. Naka-warm na po ang ilaw niya. Yan po, hindi pa nag-iinit yung pagkagaya naka-warm. Yan. Wala pang init ang kanyang pinaka-heater. Yan. Pipindutin ko po itong taas. Tapos itong kanyang pinaka-switch, contact point. Ayan. Nagpula na siya. Naka-red na. Ibig sabihin naka-cook na. Iinit na po ang heater niyan. Hindi ko muna pabitawan para medyo uminit muna ang kanyang pinaka-heater. Ayan. Tapos aking bitawan na po ngayon para mag-cut off na ang kanyang cook. Ayan. Ipuin ko po ang kanyang heater. Ayun. Mainit na po. Ayan, mainit na. Nakasaksak pa pala. Bunutin ko muna. Ayan. Mainit na ngayon ang kanyang heater. Success na po ang ating ginawa ngayon. Ngayong hapong ito na rice cooker na maliit. 3D. Ayan. Ito po yung aking tatakluban na lang po. Ang pinaka niyan sa ilalim. So hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito mga idol. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang aking video na ibinahagi ko po sa inyo, baka naman po pwedeng hilingin ko inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, maraming salamat po sa aking mga kaibigan po sa YT, mga brother, mga idol, mga loots. God bless po sa ating lahat at ingat po tayong lahat sa pang-araw-araw nating mga hanap buhay. Bye-bye na po mga idol.